Morning guys! Ngayon tayo lang ulit makakapag-ride and meron tayong kasama and first time ko makakasama sa ride. Kasama namin ni Phoenix. Mamaya papakilala ko sa inyo kung sino siya. Okay, samahan niyo po ako. Let's go! Radically TV. Let's go. Ang aking first time na makakasama sa ating biyahe ay walang iba kundi si Rooster, ang ating AIMA A500 mid-drive. Yan, sakay ng aking mangkin dito paakyat. So first time niya rin aakyat actually, kaya ano lang natin siya aalalayan. Di tayo chill ride lang to. So well, first time niyang aakyat dito sa Marilake. And i-share ko na lang din sa inyo yung sa mga gusto lang naman na mag mid-drive, ano ba yung mga pagpipilian natin na pwede sa atin, sa mga units na meron dito sa Pilipinas. Kasi karamihan is hub, di ba? So ano yung mga options kung magpapalit ka ng mid-drive, from hub to mid-drive? Ano yung mga i-take into consideration mo kung magpapalit ka ng mid-drive from hub, no? Kasi hindi siya basta-basta. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. So speaking of conversion from hub to mid-drive, ito ay para sa mga e-bike po talaga ang configuration, or electric motorcycle talaga, ha. Since karamihan kasi talaga ng electric motorcycle or e-bike dito sa Pilipinas, e-scooters or hub, no? So marami kang adjustment na gagawin kung ikaw ay galing sa hub, kung magbi-mid-drive ka. Number one is consideration ng inyong placement ng inyong mid-drive. May dalawang klaseng mid-drive na pwede nyong gawin. Pwede, number one, pwede kang bumili ng conversion kit tulad ng mga nasa screen. Although pwede rin yan ikabit sa mga ang configuration ay electric, no? So tulad nung sa ko, tulad dito kay Rooster. Si Rooster dating hub yan. Ang stock talaga ng AIMA is hub. So tayo ay kumuha ng isang conversion kit na actually it's designed for NIU Sport, no? NIU Sport sa Taiwan. So yun. So hindi siya plug and play. Oo, may alam mo yun, I mean, pwede mo siyang isaksak, ilagay, i-align. So by the way, si JR Catalino ang nagsampa niyang mid-drive ko. Meron lang mga konting masasacrifice tulad ng inyong compartment. Since ang conversion kit na nakuha ko ay nakasama ang mid-drive motor sa swing arm, incorporated siya, kaya talagang may possibility talaga na may tatamaan, kasi nga hindi naman design yung AIMA A500 sa mid-drive. So yun yung first option nyo, kumuha kayo ng conversion kit para hindi na kayo mag-weld ng mounting point or mounting engine mount ng mid-drive motor. So isa yon. Pangalawa is yun nga, magko-customize ka ng frame mo para maisalpak mo yung inyong mid-drive. Kasi kailangan ay number one, stable yung yung mid-drive. Hindi siya kagaya ng hub na isalpak mo lang yan, tatakbo na yan. Dito sa mid-drive kasi kailangan mo siyang i-align, no? So once na ma-align mo na siya, tsaka mo lang i-weld, no? So yun yung isa, 'di ba? So yun yung mga consideration diyan. Kaya nga ako, sinasabi ko nga sa mga nagtatanong sa akin anong magandang mid-drive, ganyan, ang sagot ko lagi, depende sa kakabitan mo. Kasi kung ang kakabitan mo ay dating naka-sprocket na or naka-chain tulad nung KTM na project ko, kagandahan kasi nun, yung swing arm yun na yun, 'di ba? Yung alignment hahabulin mo na lang. Kaya madali kung galing ka sa
gas na nakasprocket. Marami niyan. Tulad ng sniper, ng Raider, yung mga ganyan, KTMs, basta may sprocket yan or naka-chain yan, may malaki ang chance mo talaga na maging, alam mo yun, ma-convert mo siya into mid-drive. So yun yung yung mga consideration. So tulad dito kay Phoenix, dahil si Phoenix naka CVT to, kaya hindi siya designed for mid-drive, no? Pero sakto naman, may kinuha tayong mid-drive kit na for conversion, no? Hindi ko lang alam kung saan sakto to, kung para saan. Pero dahil ang options nito ay 12 and 14. So ano nangyari? Nagpa-customize pa ako ng bracket para or mounting point ng ating swing arm. Kasi yung swing arm kasama na din, incorporated din yung motor. So yun naman yung mga nangyari. Kaya nga dito kung mapapansin nyo, humaba yung wheelbase nito from the original. Hindi kagaya sa KTM, hindi nagbago yung wheelbase niya. So yun po. So nakasampa na siya sa buzo-buzo. Ang aking AIMA A500 si Rooster. Di ba? Yan. So naman natin, ano pa yung mga mai-share ko po sa inyo. So una is mamimili kayo ng mid-drive kung kayo ba ay, depende po yan, again, depende sa pagsasalpakan mo. Next is ano ang mas lamig, ano ang mas recommended mo, ang belt ba o ang chain? Kasi marami yan mga nagtatanong ba, bakit ka nag-chain? Maingay, mga ganun ba? Number one, ang chain para sa akin mas madaling i-adjust. Pangalawa, in terms of elongation o yung paghaba over time, because of syempre yung tension, no? Mas matagal ang pag-elongate ng ng chain over belt. O yun, so yun yung first consideration. Bakit chain over belt ako? Yun nga, number one is elongation, paghaba. Pangalawa, mahirap magtanggal kabit ng belt. Di kagaya ng chain, may may lock, no? Kaya madali lang siya pag kailangan mong tanggalin na yung gulong, madali mo siyang tatanggalin. Although ganda naman, mas maaturga nga lang yung mas marami kang nga lang ginagawa pagdating sa pulley pag ginawa mo yon. Number 3 para sa akin is yung tendency ng slip o yung pag-skip, no? Hindi kagaya sa chain. Sa chain, once na-align yan, tama ang distance between the driven and the driver's sprocket, hindi magsiskip yan, diba? So yun, isa yun. Well, technically magsiskip pa rin yan pag hindi aligned. Yun lang naman yun na experience ko dyan. So kaya yun ang bakit ako nag chain over belt. So yun yung mga i-consider mo. Next is yung controller. Normally ako ang suggest ko lagi, kung gusto mong ganitong takbuhan, parang motor, ganyan, 3 kilowatt ang inyong kukunin minimum, kasi malaki ang potential niya. So I mean, marami kang mailalagay na controller, depende sa takbo na gusto mo. Tulad nito sa akin is 84-530, naka 200 line max, yun lang naman kaya ng aking BMS. Si 300, ito si AIMA Rooster natin, naka 72-680. Malaki ang potential ng mga electric motors. Tulad nung sa akin, ito kay Phoenix pala, ang QS138 to, 3 kilowatt V3. Ang continuous nito rated is 3 kilowatts, pero ang continuous niya is around 5,000 watts, ganun. Ang peak is around mga 10-11 kilowatts.
Si Aima Rooster QS138V1 3 kilowatt rated. Alam ko mas mataas yun ng konti si Rooster. So malaki. Although ang problema lang na na-experience ko sa mga QS138, pag sinalpakan mo ng above, tingin ko 530, kasi dito hindi naman masyado nagiinit tas mataas ang line, madali siyang uminit. So ngayon actually yung QS138V1 ko, may whining sound na yan on a certain RPM lang Kumbaga syempre dito sa Pilipinas mainit, kaya nga mapapanood mo minsan yung mga QS138 sa ibang bansa sinasalpakan ng 25 kilowatt na power, kaya medyo lang dahil dun syempre malamig. Ito kasi mga mid-drive natin ay air cooled lang, so yun yung difference lang, kaya mag-iinit talaga siya. So, unang pitik namin dalawa, sana pareho kaming magkasunod. Yun yung mga napansin, no? Kumbaga kaya mo kung talagang malamig, so, going back. Yun yung mga pangalawa, yung controller mo, no? Kumbaga kaya kahit lagyan mo ng malakas kaso may tendency siya talagang umingay, di ba? Tulad nyo ng kanina narinig nyo, di ba? Yung sinasabi kong mahunin na siya, tumuni, because sinagad kasi yan 300, 680, tapos sa track, so kaya nagkaganon. Yun yung naging problema niya. So balikan ko kayo mamaya para sa nandito na tayo sa Tanay sa Crosswinds, kasama si Phoenix of course, and ang ating Rooster kasama natin. O di ba first time sila magkasama umakyat ng Tanay, so salamat kay Louie. So mamaya i-share ko naman sa inyo yung mga pros and cons or advantages and disadvantages ng isang mid-drive. So yun, going back sa ating topic, so punta naman tayo sa pros and cons ng mid-drive. Punta muna tayo sa cons. Number one, ang nakikita ko is, di naman cons, pero ang kasi nito is yung presyo. Sobrang nito, mas mataas ang presyo nito kaysa sa hub. So yun, so isa yun yung presyo. Pangalawa is mounting. Hindi lahat ng electric is suitable for mid-drive, no? So di kagaya ng hub, kahit saan mo isalpak pwede. So yun yung mga nakita ko mga cons sa kanya. Ang advantage or ang pros na nakikita ko naman is dito kasi kagandahan sa kanya, ma-adjust mo ang iyong top speed, ma-adjust mo ang iyong torque kasi nagpapalit ka ng sprocket. So sprocket ratio or gear ratio, so yan, kaya mong palitan. Ang horsepower hindi mo naman mapapalitan kasi output yun galing sa motor sa makina. Pero yung wheel horsepower, mababago mo yan, depende yan. Kumbaga isipin nyo na lang parang sa bike, 'di ba? Sa mountain bike, yung sprocket, 'di ba? So yun yung mga pagkakaiba. So pwede mo bang baguhin sa hub? Pwede naman, pero sa controller ka kasi mag-a-adjust, and depende sa controller pa kung kaya mong palitan yung kanyang torque per ampere, 'di ba meron yan? So yung mga ganun settings ba. So yun, pero dito kasi kahit sabi mong wala kang ginagalaw sa, kumbaga same settings mo, pero nag-iiba-iba yung values or yung performance ng unit mo. Yun kasi nga nagpapalit-palit ka ng gear ratio or sprocket ratio. So with, of course, ako napansin ko rin, syempre sabi ko nga parang sa mountain bike, 'di ba, pag malaki yung sprocket mo, less yung effort na binibigay mo para pagulungin yung gulong. So parang ganon. So habang lumiliit yung rear sprocket mo, 'di ba, nag-exert ka ng effort para padyakin siya, para paikutin siya. So parang ganon yung concept. So yun ang pros na nakikita ko dito. Kung in terms of tipid ba sa baterya, halos pareho lang, napansin ko sa hub. So yun yung mga observations ko and pros.
Next is ito po kasi, or ito itong akin lang, yung sinasabi ko lang, yung QS138V1 ko, QS138V3, yung QS165 na V3, lahat po yan ay IP67. So ibig sabihin, yan ay waterproof. So kahit 1 meter for 30 minutes na nakalubog, hindi yan papasukin ng tubig. So yun ang nakita kong mga pros sa kanya. And kung may mga mabababaw na baha, ano lang siya, hindi siya yung rektang lubog agad, hindi na expose kagad sa tubig, hindi gaya ng hub, di ba? Yes, may mga hub na sealed, pero eventually kasi papasukin kasi normally ang mga hub, hindi ko nila lahat, pero mga hub kasi is mga IP65 ganon. So yun yung mga pros na nakikita natin. So yun po lahat ng mga observation ko, pros and cons bilang isang may-ari ng isang mid-drive na mga unit. So dati po ako naka-hub. Ang una kong hub is 3 kilowatt na power save. Yan. Gamit ko rin dyan sa AIMA dati. Ay, meron pa pala. Sorry. So isang pros pa pala sa mid-drive na napansin ko, since siya ay mid or middle, yung balance, yung weight distribution dito, nakakatulong ang mid-drive. Kumbaga hindi lahat ng bigat nasa puwitan. Kaya pansin nyo sa mga hub, pag once sa piniga mo yan, talagang lahat ng bigat nasa harap, nasa likod. So tendency gumagaan ng harap. Di ba? So yun yung mga isa sa mga pros nitong mid-drive. So yun lang po yung mga pros and cons na observe ko bilang isang may-ari ng mid-drive. So yun lang po mga Brad. I hope may na-share ako sa inyo regarding sa mga mid-drive, at kung magbabalak kayo mag mid-drive, yun po. So abangan nyo na lang po ang ating project mid-drive. So abangan nyo na lang po ang ating project, si KTM. Ang ating project is Aptos. So ating 12 kilowatt mid-drive project. So with that, salamat po sa mga magla-like, mag-share, and of course follow sa aking munting page. And nakakatulong sana ako sa community, lalo na sa mga bagong nag-electric. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat. Ride safe, guys.